PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Surfmatic, specially designed for your washing machine. At ng Sunsilk. Sa inyong lahat mga kapatid, marami po sa atin ang bata pa lamang nagsisimula ng mangarap tungkol sa tama o perfect na tao para po sa atin, di ba? Bata pa lang tayo, naku, pag babae ka, nagsusuot ka na kunyari ng kumot, kunyari yun ang wedding gown mo, di ba? Pag lalaki ka naman, parang nagkaka-crush ka na agad sa kapitbahay mong babae. Ayan, hinahanap ba siya o bigla na lang na dumarating ang makakasama natin habang buhay? Magsasama-sama po tayo sa isang hapon ng mga tunay na kwento ng pag-ibig. Makikilala po natin ang ating mga kapatid na naniniwala sa pagkakaroon ng Mr. or Miss Right. Ako po si Sharon, as usual, kasama mo kapatid. Kapatid, sa itinadhanang pag-ibig, sa love at first sight. Aba, sila Lolo, umuo, o love at first sight, ay, naniniwala po kayo? Kayo, dito, love at first sight? Hindi. Oo, di pa nangyayari sa inyo eh. Yan po ang naranasan ng mag-asawang una nating makakakwentuhan ngayong hapon. Panoorin po natin ito. Noon pa kasi, gusto ko yung, meron talaga, no? Normal ata sa lalaki din, na may makita siyang yung parang pangarap na babae at mapapangasawa. Ganun lang, ganun kasimple ako. Kaya nung nakita ko asawa ko, siya na yun, sabi ko. Kaya kinarir ko na. Ako sa totoo lang, wala akong qualities or specifications sa mafo-fall in love ako. So more of aral, ganun. Sabi nga nila, love, it is a verb, hindi emotion. Kaya, inahabol mo yan eh. It should be an action. Kaya nung nakita ko yung asawa ko, hindi ko alam, parang andun na yung requirements na nakita ko sa kanya. Even not knowing her, andun na kagad yun. Sabi nga natin, Miss Right. Andun na siya kagad. Parang feeling ko, God's feeling ko, siya na yun. Kaya hinabol ko, pinursu ko. Actually, ang husband ko kasi, we started out as friends. Kaya talagang walang kasi may boyfriend, may girlfriend siya, may boyfriend din ako that time. So, hindi talaga love at first sight yung sa akin. Habang tumatagal yung pagiging magkaibigan namin, parang nagiging, gusto ko siya kasi ang bait-bait niya, parang gano'n, no? At saka lagi siyang, he's always there when I'm down, gano'n. He's always there when I need him. For me, finding your true love is a matter of destiny. Kasi ako, kahit na hindi ko naman hinahanap, dumating siya. I'm destined to be a Beltran. Maybe the destiny also on our part, siya na nga yun. Kaya minsan nga tumadaan lang yan. Ang destiny naman is always, sabi nga sa atin, pwede mo i-change. Pero pwede mong gawin para tutugma sa hinahanap mo. Attorney Mandet and Dr. Grace Beltran. Salamat po, pinuunlakan ninyo kami dito. Ayan ang story ninyo. Attorney, pakikwento niyo po sa amin ang first time na makita niyo po si Doktora. Meron po bang naramdaman kayong agad? Because I don't know if love at first sight is true. I know sometimes you're instantly attracted to someone. Pero yung love at first sight na this is, merong ganun eh. This is the woman I'll marry. Yes. It is. First time ko nakita kasi asawa ko. When yung kaibigan ko, nagyayaya sa akin, samahan ko daw siya sa isang eskwelahan. Okay po. So, pumunta kami doon. Sumama ako.
may nakita akong babae na kala ko yun na yun, nililigawan niya. Nakidikit lang po ito. Ayan, oo. Pagtapos, sabi ko gano'n, sayang. Pare, doon pa tayo sa taas. Hindi pa yung babae yun. Good, sabi ko gano'n. Ay, kasi siya na yung nakita niyo. Right. Nakita ko na kagad siya. Mula noon, nung nakita ko na siya, talagang pinursu ko. Tinanong ko yung kaibigan ko, nililigawan niya kung sino yung bumaba. Sabi niya, classmate niya. Pati okay, sabi So, ko. nakuha niyo yung pangalan ni Doktora. Yes. At alam ko na rin yung schedule. Kaya dalawa na kami nang liligaw doon sa eskwela na yun. Ang ganda naman. Tapos po, how did you introduce yourself to her? Actually, wala siyang paki, parang ganon. Kahit hindi ako pinapansin, gumawa ako ng paraan. I asked my cousin na maglagay ng mystery letter sa kotse niya. Wow! Yun ang maganda. Mystery letter. Okay. Niya sa ano ko, yung wiper, nakadikit lagi din may letter. Kayo naman na-intrigue, Doktora. Oo, syempre. Tapos sabi ko, puro medical terms yung ginagamit niya. Like, I'm inflicted with the disease of Palasiosis. Sabi ko, Ano po yun? Kasi may family name is Palacio eh. Ah, okay. So, parang nag-coin siya ng word na medical Palasiosis. Sabi ko, wow, siguro doktor to ah. Kasi nasa medical field, siguro doktor to ano. Sino kaya yun? Tapos tumitingin ako namin, sino kaya nandito? Ganyan. Kasi I was wondering who wrote the letter. Yun. Tapos, parati siyang nagpapadala ng letter ngayon until one day, nahuli ko yung nagdidikit ng letter. Naku, di kinorner nyo na, Doc. Tapos, attorney, nung nabuko na kayo, paano po yun? Ano nangyari? Sinabi ko na rin totoo, no? At sinabi ko nga, noon pa lang, talagang parang type na type kita. Basta you see the right person. Sabi ko nga, pati anak ko, grab it, pursue it, get it, and conquer it. You mean the magic, the electricity? That's true. Because when you saw her, please Alam tell ko na. me exactly what you felt. Sabi ko, alam ko na siya magiging asawa ko. Hindi niyo pa siya kilala. Hindi pa. Wow! Ngayon po, after 28 years ng pagsasama, paano niyo po mas nararamdaman na kayo talaga you were meant to be with each other, Doc? Oh, actually, yung anong umpisa, syempre, parang nag-a-adjust pa kami, no? Pero as the 28 years pass, na-realize ko na I would not have gotten married to another man but him. Kasi mabait talaga yung asawa ko. Actually, nung naliligaw pa siya, kasi nga friends kami nung start eh. So, every time I Is need that the something... best foundation, friendship? Ay, parang gano'n. Kasi ako talaga friend ang tingin ko sa kanya at the start. Tapos every time na, Mandet, kailangan ko ng journal. Gano'n. Mandet, Dependable. Mandet. Wala na akong matawag, kundi si Mandet, parang gano'n. Para bang pag wala siya, wala pala akong mahihingian ng tulong. No? So, yun, parang feeling ko na even up to now, basta may need ako, nandyan siya palate. Oh my goodness. Parang he's always open, he's always there After for me. 28 years. Para sa kabataan na gusto din po magkaroon ng happy ending, totoo ba na true love waits? Sa akin, even my daughter, no, I encourage, even my son. Sabi ko, basta nakita niyo na. Kasi they're both, may doktora na kami. Oo. And sinasabi na namin, if you have seen or nakita mo na, andito naman kami magsusuporta. Grab it. Grab that person. Grab that person. Never Kasi let that hindi na person babalik go. yan. Yung ganyan itsura. Hindi na babalik yung ganyan ugali. Parang yung kay Mulan, di ba? Oo, right. Yung sabi gano'n, you seldom see a girl like that, so you better get her. Parang gano'n, yun. Ganon kami. Tapos I remember my mom saying to me, sabi niya, anak, pagka may heartache ka, huwag mong dibdibin yan. Kasi when one streetcar passes by, another one comes along. Sabi niya, parang sasakyan, daan lang ng daan. Pag lumagpas yung isa, may darating pang marami. Parang ganon. Tapos may matataypan ka na lang doon sa isang Yes. dumaan, sa maraming dumaan. Right. Oh my, what a beautiful love story, hindi po ba? 28 years strong.
Maraming salamat po, Attorney Manden. Thank you, Thank you, Dan. Thank you, Doktora, so much for sharing your love story with us. That's such an inspiration. Talagang we will believe so much in love pa rin. Mga kapatid, sa tingin ninyo, kailangan nga bang hintayin si Mr. Right? Eh, paano po kung huli na sa biyahe? Sabi nga ng nanay ko, naiwan na ng tren, wala nang kasunod, sira na. Di ba? Yan ang tunay na kwento ng isa nating kapatid na atin pong makikilala sa pagbabalik ng kasama mo, kapatid. Thank you, Doktora. Thank you so much. It's so wonderful. Para sa akin, wala po akong ideal man, pero matatawag ko po siyang Mr. Right kapag nakaramdam na ako ng spark ko, kaya minahal ko na siya, tinanggap ko na siya kung ano siya, kahit na mahirap, mayaman. Ang ideal man para sa akin ay yung husband ko. Kasi siya ay mabait, thoughtful, especially maka-Diyos. Ang Miss Right para sa akin, yung asawa ko. Kasi nasa kanya na yung lahat eh. Baga, lahat ng hinahanap ko sa babae nasa kanya na. Ang Miss Right para sa akin na yung maganda, mapustura, maalalahanin, maalaga. Ang Mr. Right para sa akin, yung kahit hindi masyadong gwapo, basta hindi manluloko, mabait, hindi basagulero, hindi babaero. At higit sa lahat, good lover. Ang Miss Right para sa akin yung lahat okay lang, wala siyang kaartehan sa katawan. Tapos noon, hindi na siya bumalik. Hindi na. Hindi ko alam kung bakit. Ay matanda